Magandang buhay po mga ka-SSS, mga loyal kong mga subscribers sa aking maliit na YouTube channel. So ang tagal ko nang hindi nakagawa ng video, siguro mga almost 2 months nang nakatenga ang aking channel dahil super busy. Sa sobrang kabisihan pati pagpapagupit hindi ko na naintindi. So welcome to my vlog. Okay, pag-uusapan po natin ngayon ay about sa Safe Loan. Ito po yung Safe Loan na ini-offer sa atin ni Pag-ibig or ni HDMF. So, marami po pa rin sa ating mga kasamahan na nagtatrabaho na hindi nila makuha or mag-gets kung ano po ba ang Safe Loan na ini-offer ni Pag-ibig. So, ang safe loan po ay pangatlo siya sa in-offer ni Pag-ibig na loan o provident sa atin na mga member. Una, yung MPL salary loan na pag mag-avail ka, kailangan mo magpa-certified sa iyong employer kung ikaw ay employed. Pangalawa, yung calamity loan na ini-offer ni Pag-ibig na kailangan mo rin magpa-certified sa iyong employer kung ikaw ay employed. Pangatlo, itong safe loan. Ang safe loan naman po ay kahit hindi ka na magpa-certified sa iyong employer, rekta na po yan mapupunta sa branch kung saan ka na pa-member ng iyong employer. No need na po mag-info sa iyong employer. Basta magpasa ka ng iyong safe loan. No need na po. Si branch na po ang mag-evaluate ng iyong application. Kaya lang po sa safe loan, kung na-avail mo na ang MPL salary loan, na-avail mo na at hindi ka pa nakaltasan ng iyong MPL salary loan dahil kaka-loan mo lang, tapos may existing ka namang calamity loan na avail mo na, mukhang wag ka munang mag-avail ng safe loan kasi mare-reject po yan. Dapat po kung mag-avail ka ng safe loan, kung nakapag-loan ka na ng NPL mo, at least nakapag 6 months ka nang may hulog or nakaltasan ka na ng isa iyong loan na salary loan, plus kung ikaw naman ay merong calamity loan, nakaltasan ka na rin ng iyong calamity loan, at least mga 6 months din. Yan, pwede ka mag-safe loan, ma-approve ka. Pero kung meron ka ng salary na hindi pa nakakaltasan, meron kang calamity na hindi rin pa nakakaltasan, ay huwag ka na mag-safe loan dahil disapprove ka na diyan agad, X ka na agad. Pangatlo na mga dahilan kung bakit na-reject kayo sa safe loan. Dapat po talaga kung meron ka ng salary loan balance, updated po yung iyong pagbabayad. Wala po kayong default loan. Ibig sabihin ng default loan, uh, utang mo na napabayaan mo, hindi ka pa nakapaghulog sa iyong salary loan. Halimbawa, nag-avail ka ng salary loan dati, almost 3 months ka nang hindi nakapagbayad or 6 months or 1 year ka nang hindi ka pa nakapaghulog, may ituturing po yan na default loan. Aantayin mo lang na yan po ay ma-offset po ni Pag-ibig. Pag once na ma-offset po yan ni Pag-ibig po, ibabawas niya po yan sa iyong TAV, mag-antay pa po kayo ng another 6 months para makabawi kayo doon sa kinaltas ni Pag-ibig doon sa iyong TAV. Kasi baka din, ang nangyari din po sa iyong TAV or yung total accumulated value nyo, wala na pong natira dahil nga ibinawas na po doon ni Pag-ibig yung iyong pagkakautang. Pangalawa, kung ganun din ang senaryo, baka ikaw din po ay merong calamity loan, hindi mo napakaltas, i-offset ulit yan ni Pag-ibig. Offsetting kasi ang ginagawa ngayon ni Pag-ibig pag may mga utang ka or mga loans ka na hindi mo na nababayaran, ino-offset na lang po ni Pag-ibig. Imbis na antayin ka nilang magbayad dahil antayin ka nila dahil baka nagipit ka or nawalan ka ng trabaho, ang ginagawa ngayon ni Pag-ibig once na may mga loans ka,
tapos di mo na nabayaran for at least 3 months, 6 months, or 1 year, i-offset na lang po nila. Ngayon, pag nag-negative ka pa sa TAB mo dahil malaki pala pagkakautang mo, problema yun kasi nga hindi ka pa rin makapag-loan. Kung merong mga offer na mga loans sa pag-ibig, hindi ka makaka-avail. So balikan po natin ang safe loan. Again, ang safe loan po ay para lamang po yan sa employed. I'm talking for employed ha, sa mga employed na kung meron man silang existing salary loan, existing na calamity loan, updated po ang kanilang pagbabayad. Pero kung hindi ka naman, alam mo sa sarili mo na hindi ka pa bayad, hindi ka pa nakapag-umpisa sa pagbabayad ng yung salary loan, hindi ka pa rin nakapag-umpisa sa iyong calamity loan, wag ka na muna, pahinga ka muna sa mga paglo-loan. Hindi ka makakarating sa loan doon, char. Hindi ka muna makakapag-avail ng safe loan kasi may mga default loan ka pa na dapat mong asikasuhin. Ngayon, kung gusto mo talaga nga humabol at sa mga default loan mo, pumunta ka sa Pag-ibig branch, magpa-update ka, magpa-print ka na yung SOA, bayaran mo yung mga pending mo na months na hindi mo nababayaran at ikaw ay makakapag-avail ng mga loans. Pero kung hindi naman, wala ka pang pera dahil gipit ka, dahil ngayon hirap sa buhay, hindi po kayo makaka-avail ng safe loan. Yan po ay totoo. Okay? Nag-a-assist po ako sa mga ganyan. Pero based sa mga experience na encounter po ng ating mga clients na nagpapasit sa akin, reject po or disqualified po kapag merong mga existing loans na hindi po nababayaran. Okay? Yun lang po.